him aside. Seryoso bang sa Lord, Panginoon, pwede ba tayo mag-usap ng heart to heart? Can I open up before you? Can you speak to me? God, help me to believe you. Yung sabi ng bawat lalaki, I believe, but help me to overcome my unbelief. Alam mo yung problema? Ang dami nating priority sa buhay na hindi talaga ang priority ng Diyos. Naintindihan po? Let me just share this with you before we end. Meron pong isang bata. Sabi niya, daddy niya kasi busy-busy, trabaho ng trabaho. Sabi niya, Daddy, bakit? Daddy, magkano ang kinikita mo bawat isang oras? Ba't ka ba tanong ganyan? Hindi dapat yung tinatanong, ha? Hindi mo kung papakialaman yung mga kinikita ko. Sabi niya, sorry po, Daddy. Na yung lalaking tatay, parang nahiya rin. Parang, kasi, $20. $20 per hour. Bigat, no? Grabe, 1,000 bawat isang oras. Samantalang tayo, 3 araw yun. Ito, 1,000 isang oras. Ay, Daddy, pwedeng makahiram ng $10. Ikaw ba nagtatanong lang para humingi lang ng pera, para bumili lang ng mga laruan, walang kakwenta-kwenta? Ano ka ba? Pwede ba, umalis ka na rito, punta ka sa kwarto mo, matulog ka na. Opo, Daddy. Malis yung bata. Mamaya konti, tatay, na-realize na naman niya. Kakahiya naman sa anak ko. Para $10 lang, hinihingi niya eh. So pumunta siya sa kwarto. Sabi niya, anak, gising ka pa ba? Opo, Daddy. Anak, sorry medyo masyadong mabigat ang dating ko sa'yo. Ito yung $10. Ay, thank you, Daddy. Kinuha niya. Tapos kinuha niya yung pera niya sa ilalim ng unan. Naggalit na naman yung tatay. Ang dami lang yung palang pera. Tapos hihingi ka pa sa akin. Ano na naman kalokohan kinagagawa mo? Tapos sabi niya, Daddy, hindi kasi kasya eh. Hindi kasi kasya eh. $10 lang, Daddy. Kulang ako 10 eh. Para sa akin, Daddy, pwede bang pengi ng 1 oras, ito ang bayad nyo, $20. Pengi ng 1 oras. Alam mo ninyo, habang iniisip-isip ko yung mga bagay na yun, inisip ko, Lord, kayo hindi na ho $20 ang binigay sa amin eh. Binigay nyo na ho ang inyong bugtong na anak na si Jesus. Just to set us apart for a while. But we never did. We never did. We're too busy trying to find life while the life giver himself is offering his own life that we might find what we're looking for. Tayo pong lahat ay yumuko sandali at pumikit. Kapatid, where is your assurance of heaven? Is it in your own work or because of the works of Jesus Christ? Ito ba'y dahil si Kristo'y namatay sa krus para sa iyo? O ito'y dahil pilit mong binabayaran sa magitan ng sarili mong lakas? Kaya sabi ng Biblia, for by grace you've been saved through faith. It is not a result of your work that no one should boast. It is a gift of God. Kapatid, God is giving you that gift. Are you willing to accept that gift and say, Jesus, tulungan mong tuon ko lang ang mata ko sa iyo. Nang ang aking buhay, ang aking pag-asa ay sa iyo lamang. Wala nang iba. Ang sabi ng Panginoon, at dahil dito, God has called you to be His workmanship for good works that He prepared beforehand. Hindi ka gumagawa ng tama dahil para maligtas ka, ngunit para ipahayag ang pag-ibig mo sa Diyos bilang pasasalamat sa kaligtasan pinagkaloob niya sa iyo. Nasa mga oras na ito, hinahamon kita. If you haven't found Jesus, if you haven't experienced an encounter with Jesus Christ, at hindi mo pa sinusukong buhay sa Kanya, gawin mo ngayon. Sabi mo, Panginoong Hesus, ito po ako. Kung yan ang desisyon ng puso mo, pakitaas mo lang yung kanang kamay. Hindi ko kailangan makita, kailangan kang makita ng Panginoon. Alam niya, kilala ka niya, pero it is just an act of faith and say, Jesus, here I am. I want to humble myself and say, Jesus, I want to trust you fully.
I want to give my life to you. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bandang itaas, wag po kayong mahiya. Just raise your hand before God and say, God, salamat po. Now, if you're not that convinced in your own self and you are not convinced, why don't you just say, God, help me to set you apart and have real time to talk with you on a heart-to-heart basis. Speak to me, Jesus. If you are true, speak to me. Sabi ng Bible, if you seek God with all of your heart, you shall find Him. You shall find Him. Why don't you just ask God and say, God, I want to know you. I want to seek you. I want to have a heart-to-heart talk with you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, kikita niyo mga kamay na nakataas. Hindi ko man sila nakikita, aming Panginoon, nakikita niyo po sila. Hinihingi ko lang, Panginoon Diyos, katagpuin niyo sila sa mga oras na ito. Salamat po, aming Ama. At kung ang puso mo ay para tanggapin siya, sabi, Panginoong Hesus, wala po ako may pagmamalaki sa inyo. Tinatanggap kita ngayon na tunay nga kayo ang tanging kabayaran ng aking kasalanan. At tulungan niyo ang aking mga matay maituon lang sa inyo hanggang sa muli niyong pagbabalik. At matupad ang kaligtasang pinangapangako niyo sa amin. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po. At hinihingi ko po aming Panginoong Diyos sa lahat ng mga narito na makita at maranasan ang kaharian ninyo. Ang kaharian di nakikita ng mga mata, ng ordinaryong mata ng tao, kundi nakikita ng mga taong kaisa ninyo, aming Panginoong Hesus. Dalangin ko po, aming Ama, na tulungan po na ninyo kami na palagi ang maituon ng aming mata sa inyo. Dahil kayo ang walang hanggang Diyos. Kayo ang Diyos kahapon, ngayon, at pagpasawalang hanggan. Sa iyo namin inaalay ang aming mga suliranin. Sa iyo namin inaalay, Panginoon Diyos, ang aming mga pasanin. Dahil alam namin ang buhay na ito hindi na amin, ito'y sa inyo. Kaya Panginoon, take charge. Take control. Take my life and make my life live solely for your purpose. For you are the life of my life. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na yung pong, Panginoon, lahat ng bagay na pinagdadaanan ay inyo na pong, Panginoon, inyo pong tinutugunan sa ngalan ni Kristo Jesus, sapagkat ito'y sa inyo. Ang buhay nito'y sa inyo. Sa iyo pong lahat ng papuri, sa iyo pong lahat ng pagsamba, sa iyo pong lahat ng pasasalamat, sa ngalan ni Jesus na naghahari at bubuhay, kaisa ninyo aming Ama, kaisang banal mong Espiritu, dahil kayong isang Diyos, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Amen at Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you.